Magandang gabi mga kaibigan, at ngayong gabi may tampok po akong clip sa inyo mula sa punto por punto, mga previous tanungan portions. Isang ale ang hindi alam kung tama ba ang ginagawa niya na i-deliverance ang kanyang anak. Mga anak niya, merong homosexual, meron ding nagmuslim. Magandang gabi po sa inyo. Thank you, Brother John, daw pinagbigyan mo ako na makapagtanong. Matagal ko nang gustong pumasok pero hindi ako nagkaroon ng chance. Anyway, ako po ay nagtatawa, galing po ako sa New York at ang aking pong itatanong ay tungkol po sa the deliverance kasi ang aking pong anak na nag-asawa ng Muslim ay as I said, meron po siyang third eye. Siya po ang tumira dito sa bahay ko. Ito pong bahay ko na ito ay lagi kong dinadasalan. Lalo na yung mga poor souls in purgatory. Apparently, nung siya ang tumira dito, ako ay nagtataka. Ang sabi niya sa akin, ang aking daw bahay ay haunted house. Sabi ko, paano nangyari yon? Marami daw siya nakikitang espiritu sa bahay, kahit saan, lalong-lalo na sa aking altar. Doon daw sa mga paligid, sa daan, sa puno, lahat na lang nakikita niya. At ang kanya daw anak ay nagkakaroon ng nightmares at siya daw minsan natutulog para daw may nakamasid sa kanya. So ang nangyari po, dahil po sa ganyan, ang aking anak ay umalis ng bahay namin. Nilisan niya at lumipat ng ibang lugar. At isa pang sinasabi niya sa akin, kahit daw yung aso ay parang takot daw umakyat sa taas ng bahay. Sabi ko pa, paano ka? Nagtataka ako kasi, sabi ko sa inyo, ako'y nagdadasal, kami mag-asawa. At umaga't hapon kami nagdadasal, pero nagtataka ako bakit itong taong na ito ay nakakakita ng mga espiritu. So, yun po ang aking ipinagtataka, una kong tanong sa inyo. Dahil meron nga siyang third eye. Ngayon, deliberately sinabi niya sa akin, hindi daw siya magpapakonvert. Kasi sabi ko sa kanya, magdasal ka at ikaw ay maumpisal. Ayaw niya. So, hindi ko po pinilit. Ang tanong ko po ito, dahil kami po ay nagde-deliverance prayer dito kay Father Sikia na libro, ang aking tinatanong, ito bang anak ko na ito ay dapat kong isali sa aking dasal sa pamilya? Dahil ang aking anak na yan ay pamilya, lahat sila Muslim. Ang isa ay hindi kasal. Ang isa ay homosexual. So, hindi ko alam kung tama yung aking ginagawa para sa aking pamilya. So, bilang ina, concern lang siya kung tama bang ginagawa niya na i-deliver sa kanyang anak. Pakinggan nyo yan kung paano yan sagutin ni Brother Wendell Talibong. Maraming salamat sa tanong. Tungkol sa psychic ability, kailangan talaga yan na ma-diagnose kung ano na level dahil merong tatlong level sa psychic ability. No, yung first ay parang may shadow na dumadaan, may tumatawag, first level yan. Second level, yung nakita mo na talaga mga white lady o tikbalang ba kaya. Third level na highest na yan, yung maliban nakita, nakausap na talaga. No? At kailangan talaga ang diagnostic interview upang malaman kung ano ang mga pintuan sa kanyang buhay na nabuksan at willing ba siyang isarado. Kailangan yung willingness. Bakit? Remember, during the time of Jesus, when the first Mass was instituted by Christ, Judas was possessed. Pero ang tanong, bakit hindi pinalayas ng ating Panginoong Hesus ang sumanib kay Judas dahil hindi willing si Judas? Kailangan ang willingness. Tingnan din ang mga ninuno noon dahil iyon ang dahilan sa posibleng open and psychic abilities. Ang mga ninuno noon, meron ba kayong mga ninuno na may mga
anting-anting, mga manggagamot, oh, yung mga tinatawag na ah, mga manghuhula o kaya'y mahilig pumunta sa mga manghuhula o sa mga albularyo. O, kailangan yan tingnan. O kaya noong bata pa siya, nakapaglaro ba siya sa Spirit of the Glass o Charlie Charlie? Daming dapat tingnan kung bakit ganyan sa buong pamilya. Bakit nasa tinatawag na extraordinary demonic attack. Dahil tingnan natin ang posibleng contamination. No? Galing pa sa mga ninuno. Both side sa papa at sa mama. Dahil kung ikay baptized o Kristiyano, kumukuha ka ng grasya sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa supernatural world. Pero yung mga albularyo at may mga anting-anting, kahit pa sila'y baptized Christian halimbawa, hindi sila nagkuha ng kapangyarihan sa supernatural world, kundi sa preternatural world, sa impyerno. Yun ang di alam ng karamihan. At may contamination yan sa mga nauna. Wala ba kayong mga ninuno na miyembro ng Freemasonry? O, yun ang tingnan. Dahil yung paglipat ng iba't ibang pananampalataya ay isa na yan sa atake, extraordinary demonic attack na. O, kung tignan natin ang unang Juan 18:19, 18:19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila hindi kasama natin. Bakit dumami ang mga iba't ibang sikta? Dahil ang taktika ng demonyo, divide and then attack. Yun din ang taktika ng demonyo sa bawat pamilya. Deliverance. No. Then, kung merong tinatawag na mga miyembro ba kaya ng LGBT, no? O kabaklaan, hindi yan ordinary. That's demonic attack. Tandaan natin yung lektura ni Father Chad Referger na mayroong tinatawag na 5 generals of Satan. Ang una ay si Bull. No? Si Bull, ang taktika ni Bull, siya expert ng tinatawag na all religions are equally true. Indifferentism. The notion that all religions are equally true. At sumusunod diyan si Bull ay expert siya sa pre-love movement. Yung hindi magpakasal, live-in o kaya'y kasal sa huwis, yun ang pre-love movement. Si Leviathan, indifferentism, pagdami sa iba't ibang sikta. At yung Asmodeus, siya ay spirits of itong kabaklaan, no? Kabaklaan maliban sa lust. Dahil ang taktika ng mga demonyo, di sila makatanggap na sila ay mga anghel. Para sa kanila, sila ay mga Diyos. At yung mga pag-iisip niya na yan ay i-share nila sa mga tao. Lalaki ka o babae, yun, magbago ng isipan, target ang isipan at damdamin. So pwede bang i-deliverance? Pwede i-deliverance kung willing sila magpa-deliverance. Tulad sa may sakit na high blood, ay pinagbawala ng doktor, huwag kang kakain ng baboy. Pero paano mo gamutin yan kung di talaga titigil? Ang Ministry of Liberation kasi, kapatid,
no, ay hindi po ito parang naghuhugas tayo ng ah, sasakyan, no? Na, nadumihan ang sasakyan o hugasan natin. Hindi po ganyan. Dapat i-diagnose ano ang mga bahagi sa kanilang buhay na nabuksan, bakit umabot sila sa extraordinary demonic attack. At kung malaman kung anong mga bahagi sa buhay na nabuksan, i-guide sila paano masarado yan dahil pinahintulutan ng Diyos yan para sa kabanalan. So, pwede bang ma-deliverance? Pwede kung willing. At hindi lang hanggang deliverance kasi. Paano, anong silbi ng deliverance kung papalayasin ang demonyo, ngunit yun namang biktima ay nanatiling bukas pa ang mga pintuan para mag-welcome sa demonyo sa kanyang buhay. Yun po kapatid. So, yun po ang sagot ni Father Wendell Talibong na isang deliverance minister. Okay? Siya po ang nag-training kay Father Darwin. Siya po ang nag-open kay Father Darwin sa ganitong uri ng ministry. Kaya siya ang tinuturing ni Father Darwin na kanyang mentor. So, yun ang sagot ni Father Wendell. Kaya, kayo na mga magulang, no? Pag may ganyan kayong kaso, alam nyo na kung anong gagawin ninyo. So, kung magdi-deliverance man kayo, kailangan pa rin ng spiritual preparation. Maraming salamat po at abangan po ninyo mga up next na mga uploads po natin sa punto por punto clips kung saan yung mga dating tanungan portion ay muli nating i-review para po sa mga nakalimutan na muli nilang maaalala. Okay, maraming salamat po and bye-bye.